Grabe po yan. Okay. Ito po ang pinakamalupit. Yung Human Rights Focus Coverage, yung Human Rights Watch. Yan po ang pinakamalupit sa lahat. Dapat kayo yun eh. May akusasyon na kidnapping. Ha? Dapat kayo yung umaaray. Bakit nyo kinidnap tong dating presidente ng Pilipinas? Kayo po yung umaayaw. Pero yung Human Rights Watch, hindi po nila binabalita yung kidnapping. No? Ang kanila pong hina-highlight, yun pong historic daw yung pag-aresto dahil makakamtan ng mga biktima yung justice. Kita nyo talaga yung human rights, no? Mapa Pilipinas, mapa international, wala sa kanila eh. No? The right of the accused, no? In this case, the former president, wala sa kanilang rights. Basta sa kanila, nagalit sa iyo, galit. Okay. Overall, yung international press, pinag-uusapan po si Pangulong Duterte. Yun lang sapat na sa atin eh. Mapa negative man nila pinepresent yan o positive, wala tayong magagawa, international press yan eh. Pero the mere fact na pinag-uusapan nila, na sinasabi nila yung kampo ni Duterte, sinasabing kinidnap, marami pong mga tao na maniniwala na kinidnap si Duterte. At marami pong taga-ibang bansa na nakikilala si Duterte ngayon. Dati po, yung mga mahilig lang sa politika, kilala si Duterte. Yung mga nagrarally, yung mga Pilipino sa ibang bansa, siyempre magtatanong, sino ba yung mga yan? Ano ba yung nirarally nila? Mga Pilipino yan. Bakit? Ano ba nangyari? Nakita nyo, mga malalaking bansa yan. Nasaan ang mga Pilipino? Nasa mayayamang bansa. Nagrarally ang mga yan, hindi po sa kabukiran. Nagrarally ang mga yan doon sa mga sentrong syudad. Nagiging aware po yung international community. Bakit mahal ng Pilipino? Kilala nila Pilipino eh, nagtatrabaho sa kanila eh. Pero nakikilala nila unti-unti si Duterte. Eventually, yung sinasabi natin dito, na uuwi si Tatay Digong, knock on wood, uuwi siya na is either hero, martyr, hero, buhay o patay. Wala pong duda. Ako nakikita na gano'n ang kahinatnan ni Tatay Digong. Akala kasi ni Marcos ay dahil sa Quadcom sirang-sira na si Tatay. Hindi po. Yari sila. Alam nyo, si Pinoy, who is Pinoy before Cory died, di ba? Sino po si Pinoy bago mamatay si Cory? Wala po. Pangkaraniwang senador na walang umiintindi. Magtotohanan po tayo. Si Pinoy po, before mamatay si Cory, non-exist. Parang, may senador tayo na Aquino teka, kanino ba natin tulad yan? Hindi naman kay Lito Lapid. Sino pa ba mga walang mga walang katuturan senador? Yung pag nagsalita, ay senador pa pala yan. Hindi po ba? Pero naging presidente. Dalawa po yan eh. Ito pong ginagawa kay Tatay Digong. Yan yung pangako niya. Sinakripisyo niya sarili niya. Yan yung pangako niya sa mga PDP laban candidates na mananalo tayo. Ikalawa, yan yung kay Sara Duterte. Magkakaroon pa tayo ng presidenteng Duterte. Ruro sa Bugkata, war freak.
Patuloy na binabantayan ang bahay ni PRRD sa Doña Luisa Serbadong. Andon si Kuya Piel at si Boss Coop ngayon. Serbadong, nabalita mo na ba yung kay Aling Sheila? Pasensya na po, hindi ko po kilala si Aling Sheila. Bigyan niyo naman ako ng ideya kung sino siya. Di ba? Thank you, Nina, sa blessing. I'm sure nagsisisihan na rin ngayon dahil na-checkmate sila. Bogs time. Miss Accountant, salamat sis. Yan. Ricky, huwag mo ipasa sa akin ang masama mong bisyo. Watching from Vienna, Austria. Good morning, sir. Ano nyo nga po kung meron po sa lugar ninyo na mga nagaganap na rally para ma-present po natin na hindi lang po sa Liwasan, hindi lang po sa Davao, naganap kahapon hanggang kanina. Morning, Sir Badong, nag-comment ako dyan sa BBC para sabihin na maganda ang resulta ng war on drugs ni PRRD para safety ng mga Pilipino at pangalagaan ng new generation. Magre-react tayo, defend PRRD. Correct. Sa mga international media po, mag-react tayo. Ricky Manyags. Iyakin pa more. Yan. Iyakan pa more. Naiyak talaga kami, Arthur. Naiyak talaga kami. Ikaw yata, tuwan-tuwa ka ba? Huwag ka mag-alala, maiiyak rin sa resulta ng botohan. Boss Bans, ang rally dito kanina sa UK, ang daming tao, lahat galit kay Bangag. Kita nyo, sa UK pala, meron din. We treat Marcos as human, but they are not. They are monsters. Algorithm ng YT yan, news about Torre. Once you click name Torre, yan ang unang lalabas sa Torre resign. Kahit na Moses Sterling, kahit na saan nyo pa po napanood, marunong naman po kayong tumingin kung ano po yung tama at mali. Di po ba? Sabi mo nga YouTube eh. Ang sinasabi ko sa iyo, ito po hindi po million channels po. Marami po diyan talagang hindi nyo maasahan, no? Simple lang po. Pasimplihin nyo lang po ang buhay. Sa Pilipinas po, meron tayong mga news agency. Malalaki po, ABS-CBN, maraming pera itong mga to, GMA, ABC5, no? Kung gusto nyo, kung totoo pong nag-resign si Torre, sa tingin nyo ba hindi nila ibabalita? Bakit naman hindi nila ibabalita yun? Napakalaking balita nun. Hindi naman papabor sa atin yun. Hindi po lahat ng nakikita nyo, kahit sa YT pa yan o sa Facebook, ay dapat nyo nang tanggapin. Di po ba? Kaya nga merong mga vlogger na katulad ni Badong na nagpapaliwanag sa inyo na asan yan? Alam nga namang nag-resign tapos hindi man lang nabalita ng GMA, ABS-CBN. Ganun po yun. Sa Saturday, pupunta kami ng Netherlands para sa meet and greet kay BP Sara watching from Vienna, Austria. Yung mga taga-Europe, pabalik na po si Tatay Diggs very, very soon. Kaya nga po, ano man ang kahinatnan ni Tatay Digong doon, bumalik siya. Alam niyo po, eto na lang bilang konsolasyon, matawag mang konsolasyon o maasar kayo sa akin. Lahat po ng dakilang tao na kilala ko, pinersecute. Sama nyo na kahit hindi tao si Jesucristo. Pinersecute po yan dahil sa maganda niyang intensyon sa kapwa. Mga leader na maganda intensyon, pinipersecute ng mga leader na walang kasalukuyan. Nag-prayer rally ang kababayan natin sa Milan, Italy para suportahan si PRRD. Salute sa ating mga kababayan sa Italy. Salamat sa pagmamahal kay PRRD. Kita nyo po ang epekto niyan. Siyempre magpapaalam yan sa mga kanilang mga pinapasukan kung sila po ay mga direktang hard. Tapos ganun din po kung sila ay mga nag-opisina. Malalaman po sa opisina nila yan na sila ay dumalo sa rally. Alam niyo yung epekto nun? 1:1 na lang. Isang Pilipino na umattend. Tapos meron siyang kakilala na isang
taga ron. Kung sa Italy yan. Nalalaman po eh. Ganyan po yung epekto ng pagsama sa mga peaceful rallies. Kaya minamahal ng OFW, majority si PRRD dahil sa taglay at tanging kakaiba ang ginagawa sa gobyerno dahil sa good government, sa passport at Siemens Book 10 years validity. Marami po siya nagawa eh. Para sa OFW, yun na lang laglag bala eh. Wala daw rally sa Israel. Marcos Sr. Diktador, Marcos Jr. Trade University din kami sa Mindanao. Huwag mag-people power dahil mawala ang election plus declared martial law si BBM at extend. Tawag lang kayo ng tawag ng kung ano na, people power, people power. Pakita nyo na may power kayo. Pumunta kayo sa ramdam nyo, may power kami. Mararamdaman nyo po, promise. Mahirap po i-explain eh. Parang ganito na lang. Nanood kayo ng sinihan o kaya live na basketball sa Araneta. Iba po yung nanonood lang kayo sa TV ng basketball. Kung mahilig kayo mag-basketball. Di ba? Nanood kayo sa Araneta, iba po yung pakiramdam. Ganon din po yung sa rally. Nood kayo nanood sa mga katulad namin vlogger. Tapos naghahanap kayo, anong ginagawa ng pulis? Lagagalit lang kayo. Pumunta kayo sa mga rally, mararamdaman nyo na bahagi kayo. Hindi nyo na makakalimutan yan. Makukwento nyo yan sa mga anak, apo nyo. Nung panahon ni Duterte, kita nyo, ako nakukwento ko na. Di ba? Nung pinalaya si Erap, naroon ako sa EDSA 2. Mga tipong ganun. Bahagi na kayo ng kasaysayan. Basta share lang araw-araw sa mga pangyayari para matauhan ng ibang tao. Lahat ng rally, share nyo sa FB. Vote straight PDP laban para kay Tatay at BP Sara. Baka may extrajudicial rendition niya si Haiderian kung babatikusin niya ang gobyerno ng Iran. Boss Bats dito sa Melbourne, mag-rally sa March 23. Diba? Shoutout Boss Idol watching from Saudi. Sobrang sakit talaga sa aming mga OFW. Wala man kaming magawa. Ngayon, dasal na lang talaga. Fully blooded na baklo. Sasama rin ako pag meron ditong organize. Yan. Baka ma-extrajudicial. Yan. Walang bilang yan si Haider yan. Wala naman talagang bilang yan. Hindi na nga, wala na nga nag-iimbitar yan para mag-analyze, di ba? Yun po ang pinaka-worst. Dati halos lahat ng TV station, inimbitahan siya. Political analyst. Richard Haiderian. Boss Buds, palaging sinasabi ni PRRD na wala silang budget sa PDP. Ngayon, hindi na nila kailangan pumunta sa iba't ibang lugar. Organic na yung mga rally nila. Correct. Mamimili nila yung PDP, di ba? Candidate. Punta ko sa Davao ngayon, maraming tao. Makita ka lang nakatabi ni Baste, okay na kahit hindi ka makapagsalita eh. Delulo naman yan. Yan, dasal magandang pakinggan kaysa maghanap at manisi. Correct. Yan pa, kung wala talaga kayong masamahan, wala kayong ginagawa, hindi kayo nagpo-post, hindi kayo nagsishare ng mga saloobin nyo, makipagtalo lang kayo. O magdasal na lang kayo. Sarap po sumama sa rally, dumadami na sa Manila, lalo na sa Liwasan, dami pong tao. O, di ba? Lahat po ng mga sumama sa rally, tinitiyak ko sa inyo, pag may nanawagan, sasama uli. Iba yung pakiramdam mo na kasama ka na ron eh. Hindi ka na lang tagapanood, bahagi ka na. Yun po yun eh. Kasi kung pare-parehas lang yung panonood sa TV o sa YouTube kaysa pag-attend ng rally, bakit pa may mga nanonood ng concert na actual? Pwede naman nila mapanood sa YouTube. Halimbawa, idol kayo ng BTS. Bakit kayo pipila sa napakalaking Philippine Arena? Ang dami niyong problema. Arkila kayo ng sasakyan, mahal ang ticket, pero pupunta kayo ron. Napapanood nyo naman yung BTS sa YouTube. Yun yung point. That's the point. The experience na maging bahagi ako.
Isa ako. Kamote mo 'to. Si kamote mo 'to, malupit 'to, eh. Isa lang dasal ko sir, badong sa ating Panginoon para kay PRRD, ang makabalik siya sa Pilipinas na ligtas at buhay. Naiyak ako habang nagdadasal kahapon.